Sa video na to ay papakita ko naman sa inyo or bibigyan ko naman kayo ng konting idea kung kailan nga ba mas maganda maghulog ng malalaking similya kesa doon sa maliliit, no? Kasi unang-una, mas mahal yung malalaking similya tulad nito. So kung mayroon tayong chance makapaghulog ng maliliit, syempre mas better yon, no? Ito, I'm not saying na expert ako sa pag-aalaga ng alimango, pero with my over 2 years of experience sa pamamalaisdaan, medyo marami na rin akong na-experience, no? Na something na gusto ko rin naman i-share para at least kung baguhan ka lang din, tulad ko 2 years ago. So malaking tulong kung magkakaroon ka ng mga insights tulad nito, no? Again, this is based on my experience. So kailan nga ba advisable na maghulog ng malalaking similya? Para sa akin, advisable maghulog ng mga ganito 3 to 4 months bago mag-December. Kadalasan kasi yung presyo ng ganitong alimango, especially yung may sipit na ganito, this is like 5 times more expensive ng maliliit, no? Pero ang kagandahan, pag naghulog ka ng ganitong similya 3 to 4 months bago mag-December, by December or January or to February, may aanihin ka na. Ngayon, yung mga months na yon kung saan ka aani, doon mataas yung presyo ng alimango. Tulad ng December, halos dumudoble yung presyo ng alimango pag Pasko. February naman, papasok naman yung Chinese New Year. So doon naman mataas din yung presyo ng alimango. So kaya ako na-recommend yung paghulog ng similya sa mga ganong buwan, kahit medyo mahal, kasi nga mababawi naman natin siya. Maliban doon, mas shorter din yung pag-aalaga na kailangan nating gawin. Pag naghulog ka kasi ng similya ng August or September, at saka pero yung similya mo sinimulan mo dun sa pinakamaliliit, you need to wait 7 to 8 months bago siya lumaki ng yung marketable size na mga 1 kilo na, no? Now, pwede kang lumagpas ng February, which is somehow okay pa rin naman yung presyo sa mga months na yun. Pero ang kagandahan lang, pag inabot mo yung December or hanggang February, again, yun yung pinaka peak season niya. So sobrang taas ng presyo ng alimango sa mga buwan na yun. So maliban na nga sa nakatipid ka ng kunting oras sa pagpapalaki ng alimango, bawing-bawi mo rin naman yung presyo na ginastos mo sa pagbili ng similya, no? Pero again, if you have enough time, maybe April pa lang maghulog na ng maliit na similya, para comes December meron ka nang makukuha doon, and hanggang February yun na yung kasagsagan ng malalaki mong alimango.